etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Ayos! Totoo ang baho mo. Tignan sa personal. Ang baho mo, ginayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yun lang pangit Pwede ka. pala yan unjust vexation ganito Sorry talaga po. yung media. Pwede pala yan. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan. Deserve. Baho mo. Gunggong, may warrant ka na pagkatapos, ay, mas gunggong ka. Ibig sabihin, mas magaling ka sa abogado ko? Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Mm. Alias Francis Leo Marcos? Mm. Hindi. Sabay po. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin pong masahan ko po kayo ng ano. Kita mo, sir? Kita mo? Operatiba ng CIBD. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Magusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako nga. Kayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo, o ano man ang inyong sabihin ay maaaring ipabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at kumuha ng kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po, andito ako sa inyo, ay may arresto karapatan ako. kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at ano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, Ito po, basahin po. unjust vexation daw sa Paranaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport, inaaresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang sasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Liramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasaan ka ba? Kailangan bilan nyo na ako rito. Nang live ko yun. Nang live, hindi naka-live ko. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko. Sa Paranaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Wala. Lalo dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bill, 12 counts of unjust vexation. Ano? Kayo nagsasabi. Paano to, attorney? Andito naman pala, tinitigilan pa kami. Tapos, Pwede po kayong kasuhan ng construction justice, ha?
Sige, please. Sasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Binabawalan nyo kami mag-video, pero pwede pa lang mag-vlog. Pwede ba yun? Bawal ka sa... Sir, sino daw pwede contact person dito? Sa office naman, sir. Sir, sa CIDG-NCR na lang, sir, sa Camp Crame. Nakasad yun. Bawat CIDG-NCR So, doon yung ako dadalhin sa CIDG-NCR. Yes, sir. Ng Krame. Yun nga po. So, dadalhin daw ako sa CIDG-NCR Camp Krame. Bago namin yun. Ay, hindi ba ganun ang process? Pag may warrant at meron na kami isang reliable knowledge. Doon daw ang office ng CIDG-NCR sa Camp Krame. Pwede namin pasukin. Wala makakapigil sa amin. Ha? Kaya nga po pinapalala. Sir, yung warrant, sir, is all over the Philippines, sir. Nation daw, wait daw yung warrant. Maayos mo yung coordination namin with PNP. Kaya nga Yun nga po, hindi naman sa warrant yun. Oo. Pag may ganito operation at kailangan talaga yung video, we need to inform mo na si Paco. Kaya namin. Ganun po kasi yung process ng Paco. Opo, may process po. Pero yun nga po, may knowledge na po. At bibigay sa business na ito mo, ito natin. Pwede mo umalis. Sandali, attorney. Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning na bastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Manggusin. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Masigas from the PTA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman siya sa daw madalas siyang mag-live. Paano mahirapan? Naka-live. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, i-address yung payable yung case, pero may mga upcoming cases. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan nyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. Si Executive Director Aboy Paraiso, na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Manggusin na to.
Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipakancel na ho natin ang passport niya. Nanawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi ho, hindi ho maaaring ganito Bumibili lang ho tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. Na may utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy pong nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Mangusit. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan na itong tao na to Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal na kami ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba, sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami.
Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Kasi siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko. Pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan, simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, binayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yun lang pangit Pwede yan. pala yan unjust vexation ganito Sorry kalaki po. yung media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan sa pala isang- yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Jeff, tayo na. Hello. Okay. Sir, Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir, any last statement lang po para madepensahan niyo po yung Sir, alam, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, gusto ko kayo sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Wala. Pero ang totoo ho yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Baho mo! Buti na sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Kanyan. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sobrang alam mo, buong Pilipinas nagbubunyi. Buong Pilipinas nagbubunyi. Clarification, Commissioner. Kasi nga pinagmamalaki niya ang just fixation lang, nilalang niya. That is bailable. Paano kung nakalaya yan? Anong gagawin? Antay pa siya. Ang daming kasong iba. Hindi kami napapagod. Kanina, nagkasama rin natin na CIDG sa ating opisina. Nagibang mga kaso ang inahain sa kanya. Pati nga ako eh. Diba, tinawag niya akong letter K. Tinawag niya akong letter S. Ako mismo, magpa-file ng complaint eh. Yung mga sandamakmak ng OFW na nag-text sa akin, na nandyan din sa labas. Hindi iantayin niya lahat ng kaso niya. Magsawa siya sa lahat. Diba? Pati siguro si Asek Lakanilaw. Pare, nanawagan na ako dito. Iniritan ka na rin naman nitong tao to. Magsama-sama na tayo dito. Dito na natin itong kalokohan nitong tao to. Thank you, sir. Sir June Veneracion. Hindi pa po, sorry. Sorry. Hindi pa po. Kay Sir Makagawa. Opo. Sir, sorry. MG. Ano
lang po pwede. NG. Okay. Kahit ano. Sir, kasi unjust vexation po yung pinaso niyo po sa kanya. Kanina, ang dami niyo po mga binabanggit na problema sa OFW, ganyan. Pero ano po ba yung pinakaugat? Bakit unjust vexation po? Unjust vexation kasi Literal na. Hello. Gantayan tayo ni Mang Guso. Hello. Hello. Yes, so unjust vexation kasi yun lang ang binigay niya at ginawa niyang problema sa akin. Okay? Pero libel yun ay marami pang susunod. Maraming OFW, tulad ng sinabi ko na kay Commissioner at syempre kay Yusek, na maraming OFW ang gusto magkaso, kaso nahihirapan sila dahil wala silang kakayanan. And at the same time, uuwi sila dito for only that reason, hindi worth it. Siyempre, mawawalan sila ng pangkabuhayan, so paano sila magkakaso? Kaya in this case, ako lang ang nagkaso na unjust vexation kasi yun lang naman ang ginawa niya sa akin. Tulad na sinasabi ko sa mga videos ko. Yan ang totoo. So even him, yung sinasabi niya sa akin na kinasuhan kita ng kung ano-ano, kinasuhan niya ako pang grade 2 na kaso. Legit. Ako daw, yung fake page na si Puginius. O, ayan, alam niyo na. Nakakatawa, di ba? Hindi ako yun. Sabi niya, ang ikinasa niya sa akin, ako daw, at kami daw ay cybercriminal. Ayun, bahala na po kayo mag-judge, at ako daw, at syempre, tama yun, totoo yung sinabi niya, siya yung unang nagkasa sa akin sa Isabela. Ang nangyari doon, na-dismiss. So, pinaswa ko din sa dito. Naparin niya. Thank you. Thank you, sir. Another question from Sir June Encarnacion. Abelarasyon. Naka-live pa naman tayo. No, question for Director Morico. Sir, paano ba tumatakbo yung modus? Sabi nyo kanina, after nung mabalitaan na na-arrest siya, may mga reklamong nakarating sa inyo. Ano po yung takbo ng reklamo at ano ang nirereklamo sa kanya? Particular. Jun Veneracion po. Pasensya ka na, sir. No problem, sir. Total, chill naman tayo dito. Hindi, pag po yung hindi kita nasasagot kasi classified yung ibang mga lakad namin. Okay lang, sir. But anyway, sir, ganito po. Hindi lang naman nung mahuli siya. Marami pang mga cases na scam. Lapit. Long press yata yun. Scam, unjust vexation, yun po ang mga kaso niya. Na, Paano po siya and nakakapag-scam, estafa. Director? Paano niya inigan? Di ba madalas siya? Yeah. I did not have the time kasi na manood ng mga vlog na mga ganyan. Pero based on the yung briefing sa akin po ng investigators namin, yung anti-fraud unit ang may hawak po ng kasong ito. Is nakukumbinsi nilang magbigay ng pera through Paymaya and GCash. Mga sa abroad po 'yon. Yan ba yung under the guise na mag-humanitarian ka? Parang gano'n? Yan humanitarian na rin. O ikaw nag-diagi ba kami? At something. Namit ko si Yan nung during the pandemic. So ang pinapalabas niya kasi is pandemic hero siya. No? At ang niya is nagtumutulong sa mga tao. Alam niyo naman yan, di ba? Mula sa optical daw hanggang sa ayuda, hanggang sa kung ano man ang mga bigas, kalabasa. No? So ang mga OFWs natin, yung kagustuhan nila na tumulong sa mga kababayan natin na alam naman natin na marami pa rin naghihirap sa mga Pilipino. Sa kagustuhan nilang tumulong, naiinganyo sila dito sa kay Mangusin kasi nga parang may asukal kung sa yung pananalita niya talagang nakakainganyo na ang niya is tumulong talaga. But again, we are urging yung mga OFWs at kung sino man yung mga nandito sa atin na since nagsasabi, maraming nag-message kay Sir Kalinisan, sa aming director na sila ay naloko,
hindi po yan magmaterialize kung hindi po sila magre-reklamo. So we are urging those that were called by him to come right our office para po ma-assist namin sila. Andyan po ang anti-fraud, andito ang aming director, at pati aming CR kung sakali man na dumulog kayo sa amin, ay willing po kami i-assist kagad kayo para may file namin yung mga reklamo. Thank you, sir. Iwan ko komentuhin si aming imis, si Investigator Romano. Kunti salita lang. High-tech kasi, high-tech. Wala. Yan. Yan, wala na. Parang may delay lang siya konti. Wala. Good afternoon. Ako po si Concon Romano. Sa Napolcom po. Ako po yung task force na pinatasan para makakuha ng mga ebidensya lang dito kay Norman Mahusing alias FLM or Francis Leo Marcos. So, nakuha na namin siya na katulad po nung sinabi ng aming Vice Chairman, Lalo Kalinisan at ni Sir Morico at saka ni Sir John. Nagpapasalamat din kami sa suporta ng PNP at dun sa mga taong itong nakausap namin sa ibang ahensya na tumulong sa amin para makuha ng ebidensya. So, asahan niyo po na hindi po matatapos to rito. We will keep on digging and we will try to give justice to everyone. So, maraming salamat. Thank you, sir. 2 more questions, sir, if you may permit, sir. From Glenn Hueco of DZB. Sir, naging mainit yung mga tag mo. Sir, naka-FB live lang tayo ngayon kasi tinatanong din ng iba. Parang hindi ba naging too personal yung approach dito kay Mahusing since pati kayo ay pinatamaan ito? Totoo, hindi ko eh. Totoo, ayaw ko sana patulan. Ayaw ko bumaba sa level ni Mahusing. In fact, if I'll give an anecdote. Kasalan ng girlfriend ko eh. Bakit pinapatuloy ko to si Mahusing? Hindi ko tungkol sa akin to eh. Napakarami mong mga stakeholders na involved. Una na po, ang Philippine National Police. Niyurakan mo na ang uniforme ng PNP. Yun pong same uniform na sinuot ng nanay at tatay ko. Marami na pong namatay na police na suot yung uniforme nyo, tapos papastusin mo lang. Papastusin mo ang mga general, cadet, iba-iba pang mga ahensya. Pati NPI, pati LTO, lahat na. Lalong-lalo na ang mga OFW. Wala na siyang tinatawag. Binastos na niyang lahat. So, we have no choice. Simbolo nga talaga siya ng kabuktutan sa Pilipinas. Na hinahayaan natin na ginagawa natin katatawanan. In action tayo eh. Nasa harapan na natin, pinaluluko na tayo, wala pa tayong ginagawa. It had to take that mistake from him for us to all realize that, hey, he has done a lot of wrong to our countrymen. He has done a lot of wrong to our government institutions. That is why we already said, stop. And that's why the NAPOLCOM came in bilang kuya ng Philippine National Police. Kami po ay nakipagtulungan sa aming mga kapatid sa PNP. Of course, the elite unit of investigation, the CIDG, along with the best members of General Guagi, tsaka si General Morico, pinapromote na kita, General Guagi. Here we are. Lahat po nagtulungan. Mapa NAPOLCOM, legal service, mapa ordinaryong lawyer doon, mapa intern ng NAPOLCOM, mapa yung imis natin. It's a collective effort of the whole government. And I'm very thankful for that because after many years, the Filipino people said, it's over. It's over. Finish na. So, ito na po tayo. We're in the closing stages of the story that was Norman Mahusing. Thank you, sir. One last question though, sir, from the Philippine Daily Inquirer, Mr. Jason Siglanes. Good afternoon, sirs. Good afternoon, sirs. Nilapit ko doon sa chart sa case po, no? Tama po ba 12 counts of unjust fixation? Yes po. 12 counts. This is all coming from Sir MG lang po. All 12 counts are just Sir MG. Tapos, normal po ba, sir, kay
Director Morico po, normal po ba sir na yung fraud unit yung nagka-handle ng unjust vexation? Are we expecting po ba na mag-escalate ito into a fraud case or another case? Aside from unjust vexation kasi, karamihan ng mga nagrereklamo ng FWs are scam connected. That's why anti-fraud unit namin ang humahawak. Sir, what about po yung case for unauthorized use of uniform? Si IDG na rin po nag-take cognizance doon? Or another unit po ba sir? Sa DG po, sir. As per directive coming from our BCO. Kumusta po progress doon, sir? Yung ongoing po, ipapile namin yung kaso. Last na, no? Last na. Hello? Okay. Yung to answer yung question na may fraud. Pangalan niya, fraud ni. Saan ka nakita ng taong dala-dalawa birthday? Saan ka nakita ng taong na tatlong pangalan? So we're nananawagan huli kami. So meron kaming letter to the TSA. Meron din kaming letter to the DFA. We're requesting na can you please look into it? Because everyone knows, 100 million Filipinos know that he's not ni Marcos. And he's using the name of the president. The first family, Marcos, he's not. And he's dragging the name into sa isang malaking kalokohan. Then that is really wrong. So can we please request, we're requesting the TSA to declare Dennis Esmapa and of course the Secretary of the DFA. If they could look into how Mr. Mangusin got his birth certificates. This is a national security issue. Anyone can get a birth certificate, then get a passport, and live a life. So it's an issue. So we have to check it. Kaya anti-fraud po naka-to. Thank you very much, sir. To our friends from media, maraming salamat po. Sir, may we hear now the closing message of our Vice Chairman and Executive Officer, Attorney Rafi Vicente Calinisan, sir. May hustisya po sa Pilipinas. Nagtatrabaho po ang mga ahensya de gobyerno sa Pilipinas. Ang ating pong Philippine National Police ay magiting na ahensya. We respect and we salute every member of the PNP. Maraming salamat po, Philippine National Police. Lahat po na magsusubok na bumastos sa PNP, pinapakita na po natin sa inyo. Ito po kahihinat-nat nyo. Ikahihinat-nat nyo. Lahat po na manuloko sa ating OFW, ito po ang ending game. Huwag niyo pong subukan ng mga ahensya de gobyerno. Hindi paglalagan po. Thank you very much, sir. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Yes, sir. Sir, Commissioner. Salamat. Thank you po. Nagpapaabot na sila. At pwede nag-validate ng until na dumating sila para